guys, may snow na! Tada! My first snow! Tada! First time. How does it feel? Cold? Yeah. It's very cold, no? Kijk, you can film a little bit. Kanina mga alas 5 nag-snow, pero tulog pa kami. Tapos pagising namin, ayan na! May snow na guys. First time ko hawak na snow. Wow. Oh my God, nakakatuwa. Oh my God, it's so cold. Yung sa sahig natunaw na, pero yung sa mga ibabaw ng mga sasakyan, hindi pa. Ayan na. Oh. Nakakatuwa. Ang ganda. Pati yung mga bubong nila meron din. Meron din dito. Snow, snow, snow. Hindi pa siya natutunaw. Oh. Ang lamig. Sobra. Guys, ganito pala yung feeling kapag nakahawak ka ng snow. Yung parang ano lang talaga, yung very crush na yellow. Nilalagay sa halo-halo. Oh my God. Sobrang ano niya, oh. Pwede ka nang gumawa ng Olaf, ganun. Yung friend ni Elsa ba yun? Or Anna? Diba ba? Pasok na tayo, malamig. Malamig. Ang ingay ng simbahan. Linggo kasi. So, nag-ano sila. Good morning, guys! Ito na nga. Gagawa tayo ng kape, pero decaf. Decaf muna tayo, guys. Ito lang yung breakfast ko, and then itong cake na tinapay. Itong decaf, guys, wala naman siyang lasa. And hindi ako nagpapalpitate. Doon kasi sa isang ginagamit ko, nagpapalpitate ako. Dito wala. So, ayun nga. Kachat ko si Leslie kanina. Nag-aantay pala siya ng snow. Sila niya, wala daw snow sa kanila. Sabi ko, dito sa amin may snow. Scam daw. Tawa ko ng tawa. Dito kasi mga 5 nag-snow na. Sa kanila, nakita ko, nakalagay doon 6, 7. So, sabi niya, nag-aantay siya. Grabe. Sarap pala sa pakiramdam. Pag first time mo, mamaya sabihin na naman, ignorante ako. First time ko lang makakita ng snow. Yung mga basher. Tingnan natin ang milk. Sixteen weeks na pala ako today, guys. So, lumalaki na si baby. Saan ako pa ata malalaman yung... Gusto ko sana magpa-schedule sa OB ko. Na gusto ko na kasi malaman yung gender. Excited na kami. Kaso, baka doon na nga sa 20 weeks naka-schedule yung para sa gender reveal. So, baka hindi na. Baka doon na din namin malaman kasi 20 weeks naman na yun. So, ko na lang. Hinayaan ko na lang. Alam nyo ba dito, guys, kapag may midwife kayo, hindi lang isa. Marami sila actually. Yung midwife ko, 7 sila. So, kada punta ko doon, iba-iba talaga. Iba-iba yung midwife na nakikita kada appointment. So, ganun po sila. Tapos, pag nanganak ka na, mayroong pupuntang nurse dito sa bahay nyo para turuan ka kung
kung di ka pa lalo na pag first time baby mo. Yun. Sabi ni ate, yung pinuntahan namin last time, yung may baby, hindi lang pala about sa pagtuturo ng baby, pwede mo din pala daw silang utusan maglinis ng bahay, mag-grocery, ganun daw yung ano nila. Ang tawag sa kanila is cramsor. Ano, nurse siya. So, pag okay ka na daw, pag alam mo na ng 3 days, pwede ka na daw nilang hindi puntahan. Pero pag may problema sa baby or may problem pa sa'yo, hanggang 1 week. 1 week lang yung maximum na nila. Hindi ko alam kung feeling ko may bayad yun or siya sa insurance. Kasi sabi ni ate, wala daw silang binayaran kahit sa hospital. Covered lahat. And pinakita niya sa amin yung nung nanganak siya, ang ganda ng hospital. Talaga, mala Saint Luke. Ganon yung vibe. Talagang very private. Pero public lang yun, guys. Ganon yung nila dito sa Netherlands. Insurance. Basta may insurance ka, wala kang babayaran. Pero pag wala, malaki ang babayaran mo, syempre. Ganon. So, ito lang yung bag. Papakita yung bag ko kung malaki na. Ayan, guys. Ang laki na ng ko. Siya. Growing na si baby. Ito lang yung breakfast ko muna. Hindi muna ako nag-luto. Ito lang muna siya. Kasi hindi naman kami gutom. Yung asawa ko, hindi daw siya nagugutom. Kasi may work siya, guys, ng 12 o'clock. So, doon na lang daw siya kakain. Okay. Sabi niya, di daw siya nagugutom. Ayan, gusto din niya daw ito. Dinapay. You're not hungry? I don't want it. I said I'm gonna make you breakfast. He said no, I'm not hungry. Oh, I don't want breakfast now. Why? I don't know. Why? You Again, you are complaining that I wear this. I don't care. Yeah. How many slices you want? 3? Babe? You want 3? Just give me all a piece and that's it. Okay. All of this. Pokemon. Sorry. You need to go. I got. Guys, papasok na yung asawa ko. Ayan, natunaw na yung snow. Sobrang lamig niyan. Dito sa car, meron pa. Kahit doon, no. Natunaw na yung dito sa may side. Pero doon sa ibabaw, meron pa natitira. Pati dito. Oh, nagme-melt na. Ito medyo makapal-kapal pa. Huh? You know what we were doing before? What? Like this. It hurts. You're showing my belly. Not that heavy. Oh, it's heavy. Kaya, oh, it's so thick. Oh, I'm gonna show it to you. This one. Loko-loko tong asawa ko.
Bigat-bigat kaya nito. It's good that I have helmet, no? Ang ganda sa yung helmet. Sobrang lamig guys. Bye babe. Ciao ciao. Love you so much. Ciao ciao. You're pregnant. Oh, sobrang busog. Nakikita niyo ba? Woo! Pasok na ako sa loob. Sobrang labig. Grabe. -1, guys. Ang weather. Oh. Hindi ko alam, guys, kung anong gagawin ko ngayon. Wala akong magawa, actually. Nakailata lang ako. Naboboard din ako. Wala din kasi ang asawa ko, nasa work na siya. Mamaya pa uwi na mga alas 10. So, inom na lang tayo ng milk. Sarap nito. Hindi siya fresh milk. Mas pinili ko na lang bumili ng ganito kaysa bumili ng Bear Brand powder. Kasi ang mahal sa Filipino store, guys. Kapag bumibili ako, nasa 20 euros. Ito magkano lang, 6 na piraso na. Nasa lang, 7 euros. Imagine. So, mas inano ko na talaga to compare sa powder. Ito yung binili ko pa last time. Hindi siya masarap actually. Yung lasa niya may parang pagka-menthol. Hindi ko alam kung ano yun, ingredients. Pag ganun. Kakain na pala tayo ng lunch. Ipapainit ko lang to pasta nung niluto ng asawa ko ng nakaraan. Ito lang yung lunch ko, guys. Ayan. Nakikita niyo to? Sobrang creamy. Sarap niya. I-microwave ko lang siya. Kain tayo, guys. Sobrang lamig. Grabe. Lamig ng kamay ko. 19 degrees dito sa loob, pero sa labas 1 lang. Ganun kalamig. Sometimes 0 or -1, -5. Oh, kinakaya. Kaninang madaling araw, tinaasan ng asawa ko yung heater kasi ang lamig daw. Ayun pala, nag-i-snow na. Nakaidlip ako, guys. Kakagising ko lang. Mga 2 hours lang naman. Kasi antok na antok ako. Napakalamig kasi. Parang hindi ka antokin. Anyway.
Gusto ko magpagupit ng hair kasi ang haba niya na. Ang dry niya na sa dulo. Kaso guys, ang mahal magpagupit dito. Nasa 50 euros. Mas mahal pa magpagupit ang mga girls compare sa mga boys dito. Boys, magkano lang? Like 20 euros, ganyan. Yung asawa ko, ang binabayad niya lang nasa 18 euros. Pero pag girls, ang mahal. So, magsasalang ako ng mga damit. Kasi, kagabi, naglaba ako. 2 salang. Ngayon, another salang na naman kasi meron pa naman ang basket. Hindi na uubusan ng labahan. Ala, nasira. Ala, nasira. Oh. Ayan. Sama-sama na. Hindi lang pala to. Ito na lang siya. Alam ko marami pa.